sa unang tingin pa lang iisipin mo talagang legit. Kasi yung loan platform na to ay pwedeng i-download sa Google Play Store, pwede rin sa App Store. And kung titingnan mo doon sa list of recorded online lending platforms, makikita mo siya doon. So, iisipin mo talagang legit at buo po siyang matatanggap. Pero wait lang, huwag niyo muna kaagad utangan tong si Crawford. Okay, so sinubukan ko tong si Crawford Lending kasi ang dami sa inyong nagre-request na subukan ko siya. So sa mga hindi pa nakapag-try, mas mabuti pa, panoorin niyo muna yung video na to kung talaga bang worth it na lapitan yung loan app na to kasi sabi nila buo daw natatanggap. Pero baka hindi mo rin gusto yung interest. So panoorin niyo na muna yung mga screenshots na ibabahagi ko sa video na to. Hello everybody! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here at dito online lending platforms po yung pinag-uusapan natin. Kasi importante po na meron tayong idea kung talaga totoo bang okay yung isang loan app. And kalimutan na lang kasi hindi po lahat ng SEC registered ay klarong-klarong na okay. Tulad nitong loan app na si Crawford. Nung nakita ko siya, sabi ko, oh, okay. Kasi di ba na-lift na ni SEC yung memorandum. So, okay, sabi ko may bago na naman. At may mga nasagap akong balita na buo siyang natatanggap, guys, I have questions. Anyways, this video is not sponsored. It is based on my personal experience dahil yun nga, online lending platform. So, yung tinatry ko para mabigyan kayo ng tamang expectations. By the way, guys, na I'm wearing contact lenses na nabili ko sa EO Optical. Ayan, kasi di ba pag nag-glasses ako, guys, ayan, tingnan nyo, nakikita yung reflection ng lighting. So, sometimes nagko-contact lenses ako para walang distraction. Nga si Crawford, pwedeng iOS, pwedeng Google Play Store, meron siyang registration. Pero ito yung nakakapagtataka kasi sabi doon sa SEC na website, para makapag-marketing po siya sa Facebook. Ang marketing, wala siyang nakaregister na OLA, pero bakit meron siyang app? Ayoko siyang itabi doon sa mga super legit na loan apps na nasa main kong phone. So, dito ko siya tinry. Tataka ako kasi yung website kasi niya is more of yung parang salary loans. Alam naman natin na iba yung mga requirements ng mga salary loans, no? Usually pang employed at mayroon silang specific requirements na hindi pwede sa mga self-employed tsaka tulad sa akin. But anyways, dahil andyan na nag-i-exist yung app niya sa Google Play Store at saka sa iOS, sinubukan ko na yung loan app na to. Papahiram daw siya ng up to 90,000 pesos. Kaya malalaman natin kung okay ba to o hindi. At the time of filming this video, meron po siyang 4.7 stars. So kung yun lang kung babasihan, mamukha siyang promising. Agad bubungad po yung kanyang permission application. Mag-a-agree ka doon. Kung gusto mo mag-continue, sinasabi naman niyang under daw siya sa Crawford. Sabi holding an OLP, Open License Program. Weird Hindi ako naniniwala dito kaya proceed with caution tayo. Get a loan up to 90,000 pesos daw. I-click mo yung apply now. Mukhang familiar yung mga ganito niyang platform. But anyways, so 0.05% per day daw. Pero syempre, to see is to believe. Kaya guys, tapusin niyo yung video na to. So pag-click ko ng apply now, hingi po siya ng phone number. Pagkatapos kong bigay sa kanya yung phone number, so magpapadala po siya ng OTP. And yung OTP niya nanggagaling naman kay Crawford. So wala pa tayong questions there. Pagkatapos ng OTP, magpapaset po siya ng password. Pero ito yung nakakatakot. Payag sila na very easy yung password nilalagay mo. Para sa akin, red flag yan. Alabas to, loan success daw is 85%. So, para siyang nakaka-pressure yung may ganito, no? Na like, wag mo nang bitawan, pagpatuloy mo na. Sana tayo magpa-misguide sa mga ganyan. Anyways, yung mga personal information na hihingin niya, kasama po yung gender, birthday, marital status, education, residential address. Yung Facebook daw is optional. Optional. Bakit ka naman magbibigay ng Facebook niyo, no? Kailangan ka pong magbigay ng alternative number. Doon naman sa contacts, kailangan 5 po yung i-provide natin. Sabi pa siya dito, the platform is committed to protecting the security of the applicant's data. Okay. Proceed with caution. Kaya guys, tingnan niyo muna yung mga screenshots ko para sakali hindi niyo siya gusto, at least hindi niyo muna na-submit yung mga information niyo dyan, no? Tapos nagpa-selfie na. So, susundin mo lang yung instructions sa pag-selfie. And after ng selfie, or liveliness check, IDs na pwedeng isubmit sa kanya, kasama dun yung UMID, passport, TIN, driver's license, SSS, Postal, Voter ID, PRC, GSIS, OWA, National ID, tsaka PhilHealth ID. Meron din siyang instructions or guidelines sa pag-take ng picture ng ID, and gusto niya talaga maganda yung lighting. Medyo strict siya nahirapan ako sa picture ng ID. Pagkatapos noon, i-confirm mo kung tama ba yung na-capture yung ID number, saka na siya hihingi ng other details. Kasama doon yung mga pay period, mga email, company name. Kailangan mo talagang i-provide yon. At kailangan mo rin mag-provide ng company phone, company address, work detailed address. Yung mga ganun, kailangan mo talagang i-provide. Withdrawal account na. Siyempre, yung pinrovide natin is GCash. Ayoko kasi magbigay ng mga bank accounts sa mga ganito as much as possible. Pwede ka na mag-provide ng another payment account. Pero I think one is enough. And then lumabas yung kanyang offer na first, sabi niya 4,000 pesos daw.
Buti lang pwede mo itong babaan. Kasi sa 4,000 pesos, yes, buo siya matatanggap guys. Pero ang laki naman ng interest nito ha. Short period lang siya. Detalles. Ay, detalles. Yung 4,000 na yun, interest niya is 960. So, times 2. Yung loan mong 4,000 magiging 5,920 after 15 days. Okay? Pa-installment siya. Kukunin mo yung 4,000 before yung mabayaran mo, and then yung next mong installment, which is 1 month after, ay 3 months to pay yung drama. Alala ko tuloy si Mega Peso, ganito din si Mega Peso eh. So, sa first installment mo pa lang sa kanya, bayad ka na. Almost bayad ka na. And babayaran mo 1,200 the next month, and then 2 months after, 1,240. Parang, ano ba yan? Parang joke. Chinek ko yung kanyang loan agreement. Yung lumabas, I say wing of integrity. Ito po yung loan app na behind sa kay kay Bene. Yung mga loan apps na, oo, SEC registered nga, pero bakit ganyan kayo mag-operate? Instead of 4,000 yung tinry ko, nag-try ako ng 2,000. Yung 2,000 naman, yung babayaran mo on the first installment is 1,700. Almost bayad ka rin. Parang talaga siyang si Mega Peso, be. Tapos yung next 2 payments mo is mas mababa. Pero parang siyang joke. 640, 640. Ayoko sa mga ganitong klaseng loan app. Di klaro. I mean, well, yeah, klaro, disclose na lahat. Pero ganyan, di ba? Para siyang si Mega Peso. So, bakit ganyan, di ba? So, legit si Mega Peso, hindi siya okay. So, ang sarap nilang ganun, guys. Parang si Mega Peso siya. And unfortunately, loan denied. Ayaw niya sa akin. Ayaw niyang mag-criticize. Eh di sana kung legit siya, in-approve niya ako para makapagbigay ako ng positive vibes dito. Ayoko eh, hindi ko bet yung loan app na ganito. Naglolokohan tayo dito. 15 days pa lang, almost bayad ka na. Bakit nila ginagawa to? It's normal na for us na mag-a-advance tayo hoping na makaka-loan tayo ng mas malaki. Kasi typical na yun na parang i-increase sila. Pero, normal din sa mga ditong account, sure na sila sa kanilang profit. Napakataas ng interest niya ha. Ginagamit niya yung long payment term dyan para ma-explain kay SEC. Makalusot yung napakataas niyang interest. Pero hindi pwede sa akin yan. So, I have questions. Kahit na totoo man, kung kay Crawford man to, and it's on the works pa yung kanyang documentation. Pero sana huwag na ito palusutin ni SEC. Huwag na sana makalusot yung mga ganitong klaseng loan apps kasi parang very shady pa rin siya. Dapat maging compliant talaga sila sa sinasabi ni SEC na 12% for loans 10 and below, 10,000 and below, and then less than 4 months yung pagbabayad. Like strictly 12% lang. So, para sa akin, no na no si Crawford. Malabo siya, guys. At bakit lumabas si Wing of Integrity dito? Kung meron namang sariling registration si Crawford. So, there's a lot of explaining here. Ang daming dapat ayusin. Pero in the meantime, iwasan na lang si Crawford kahit na buo siyang natatanggap. Ay naku, wag dito guys. So, yun lang. At kung meron kayong mga loan apps na gusto nyong pasilip, especially ngayon na lifted na yung moratorium sa mga online lending platforms, so dadami sila guys. At dapat kinikilatis natin kung okay ba yung mga baguhan or yung kung nagbagong buhay ba yung mga existing. Meron ako nakalimutan banggitin. Let me know in the comment section as well. Kung may mga gusto kayong pasilip, let me know as well. And yun lang for today's video. I'll see you on the next vlog. Bye-bye!